Ang init ng hapon sa Maynila ay hindi pa rin humuhupa. Dahil sa biglaang buhos ng ulan na wala sa panahon, umaalimuom ang lupa at ang hangin ay malagkit sa balat. Ang amoy ng nasunog na diesel, alikabok, at usok ng sigarilyo ay naghalo-halo na nagpapabigat sa bawat paghinga. Isang karaniwang linggo ng hapon iyon sa Ninoy Aquino International Airport. Nakapila ang mga lumang taxi na tuklap na ang mga pintura. Ang mga lalaking nakasuot ng t-shirt at maong ay humihitit ng yosi habang nakatanao sa exit ng airport, nag-aabang ng mga pasaherong lalabas. Ang busina ng mga sasakyan, ang sigaw ng mga barker, at ang ugong ng mga gulong ng maleta ay bumubuo sa ingay ng paligid. Ito ang pamilyar na eksena ng isang bansang pilit na bumabangon mula sa mahabang panahon ng kaguluhan sa politika. Ngunit sa gitna ng siksikang ito, may isang tao na walang nakakapansin. Ang lalaking ito, na nakasuot ng pink na polo shirt at short pants, ay tahimik na nakatayo sa likod ng isang malaking konkretong poste. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, parang sa manika, at matalas na nakamasid sa bawat taong lumalabas. Para siyang isang buhaya sa ilalim ng putikan, tahimik na nag-aabang sa kanyang biktima. Ang pangalan niya ay Boyet. Sa loob ng kanyang sling bag, nakahanda ang isang kargadong na pistola. Sa loob ng terminal, papadaan sa immigration si Attorney Dante. Si Attorney Dante, edad 63, ay may itsurang kagalang-galang at matalino, ngunit baka sa mukha ang pagod. Puti na ang kanyang buhok, bahagyang nakababa ang salamin sa ilong, at may ngiting puno ng hinahon. Kararating lang niya mula sa Indonesia para sa isang komperensya tungkol sa demokrasya at kapayapaan. Isang napakasensitibong paksa at isang delikadong biyahe. Hindi basta-bastang abogado si Attorney Dante. Siya ay legal advisor ng namumunong partido at kilalang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Siya ang arkitektong legal na nagsisikap baguhin ang konstitusyon upang tanggalin ang labis na kapangyarihan ng mga dinastya at militar. Higit pa rito, siya ay isang Muslim na Moro, isang bagay na mainit sa mata ng mga radikal na nasyonalista noong panahong iyon. Ang pagkakaroon ng isang tulad niya sa kapangyarihan ay tinik sa lalamunan ng marami. Ngunit sa sandaling ito, wala sa isip ni Attorney Dante ang konstitusyon o ang mga death threat na natatanggap niya. Ang nasa isip lang niya ay ang karga-karga niyang apo. Ang bata, na pagod sa biyahe, ay nakasandal at natutulog sa kanyang balikat. Marahang tinatapik ni Lolo Dante ang likod ng bata. Ang tanging gusto niya ay makauwi, umupo sa sofa, at uminom ng mainit na kape. Ang damdamin ng isang karaniwang lolo ang nangingibabaw sa kanya. Hindi niya alam na hindi na siya makakauwi. Lumabas si Attorney Dante sa automatic sliding doors at sinalubong ang mainit na hangin ng Maynila. Tumigil siya sa bangketa at ibinaba ang kanyang apo. Habang naghihintay ng taxi, nakipagkwentuhan siya sa kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, dumating ang berdugo. Sumiksik si Boyet sa gitna ng mga tao. Sa mga hakbang na hindi mabilis at hindi rin mabagal, dahan-dahan siyang lumapit sa likuran ni Attorney Dante. 3 metro. 2 metro. 1 metro. Walang babala. Walang sigaw. Binunot ni Boyet ang SM mula sa bag, itinutok ang nguso ng baril sa batok ng matandang abogado. Sa ganitong lapit, imposibleng magmintis. Bang! Isang tuyo at matinis na putok ang umalingganggaw sa airport. Kasabay ng usok ng pulbura, dumating ang kamatayan. Tumagos ang bala sa ulo ni Attorney Dante. Ang matandang abogado ay bumagsak na parang isang matibay na punong kahoy na tinumba. Bumagsak siya mismo sa tabi ng kanyang apo. Ang dugo. Ang mapulang dugo ay umagos sa semento at namansahan pati ang munting sapatos ng bata. Sa isang iglap, tumigil ang mundo. Nawala ang mga ngiti. Tumahimik ang mga kwentuhan. Tanging ang nakahandusay na katawan at ang gunman na maihawak na baril ang natira. Pagkatapos, nagsimula ang kaguluhan. Baril. May baril. Hulihin niyo. Sigawan ng mga tao. Lumingon ang anak na babae ni Attorney Dante at nakita ang ama na nakahandusay sa sariling dugo. Ang kanyang tili at hagulgol ay dumurog sa puso ng sinumang makakarinig. Tumakbo siya sa ama at tinakpan ng kamay ang sugat. Ngunit ang mainit na dugo ay patuloy na umaagos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Hindi na tinag si Boyet. Hindi rin siya tumakbo agad.
Ibinaba niya ang baril, tumalikod at naglakad palayo. Ang kilos niya ay parang hindi pumatay ng tao, parang tapos na siya sa isang simpleng trabaho at uwi na. Ang kanyang kalamigan ay mas nakakatakot pa kaysa sa putok ng baril. Ngunit minaliit niya ang galit ng karaniwang Pilipino. Hulihin niyo! Huwag niyong pakawalan yan! Nagmula ang sigaw sa hanay ng mga taxi driver. Mga taong araw-araw nakikipagbuno sa traffic at init para sa kakarampot na kita, ngunit may dugong hindi papaayag sa kawalang hiyaan. Si Kuya Mario, 42 anyos na taxi driver, ang pinakamabilis na kumilos. Hindi siya pulis, hindi siya bodyguard. Pero nang makita niyang tatakas ang mamamatay tao, hindi siya nakatiis. Dumampot siya ng tipak ng bato sa gilid ng kalsada at hinabol si Boyet. Hoy! Saan ka pupunta? Sigaw ni Kuya Mario. Lumingon si Boyet. Ang kanyang mga mata ay matalim pa sa balisong. Nang makita niyang papalapit si Kuya Mario, itinaas niya ang baril sa ikalawang pagkakataon. Bang! Bang! 2 putok pa. Tinamaan si Kuya Mario sa ibabang bahagi ng tiyan. Nabitawan niya ang bato. Ang matapang na driver ay napaluhod at bumagsak habang hawak ang kanyang tiyan. Bumagsak siya hindi kalayuan kay Attorney Dante. Isang intelekwal at isang manggagawa. Pareho silang nakahandusay sa malamig na semento ng Maynila. Ngunit hindi na sayang ang sakripisyo ni Kuya Mario. Dahil sa kanya, naantala ang killer at nagising ang tapang ng iba. Nagdagsaan ang ibang driver at mga pulis airport. Hindi na nakatakas si Boyet. Dinumog siya ng galit na taumbayan at idiniin sa lupa. Umulan ng suntok at sipa. Gusto na siyang pilasin ng mga tao. Kinailangan pa siyang hilahin ng mga pulis para pusasan at iligtas sa mob. Habang nakadapa sa kalsada at nakapusas, ang mukha ni Boyet ay walang bahid ng takot. Kahit dumudugo ang gilid ng labi, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at nakatingin ng diretsyo. Sa bulsa niya, nakuha ang 2 baril at isang piraso ng papel na may nakasulat na importanteng numero ng telepono. Rumesponde ang ambulansya, pero huli na para kay Attorney Dante. Wala nang buhay ang magiting na abogado. Ang mga papeles na dala niya ay nagkalat sa kalsada, may mga mansa ng dugo. Ang mga papeles na iyon ay mga draft para sa pagbabago ng konstitusyon. Ang mga salitang tikalayaan, pagkakapantay-pantay, at demokrasya, ay namansahan ng dugo ng taong sumulat nito. 5 minuto lang ang itinagal ng krimen, ngunit nag-iwan ito ng mansang hindi na mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas. Isang patayan sa gitna ng araw, sa pinakahigpit na lugar ng bansa. Hindi ito hold up. Hindi ito away kalsada. Ito ay isang babala. Isang dugo ang sulat mula sa kadiliman. Nang ilabas ang bangkay ni Attorney Dante, palubog na ang araw. Binalot ng dilim ang kalakhang Maynila. Sa mga bulungan, nagsimulang lumabas ang mga tanong. Bakit mag-isang gagawin ito ni Boyet? Sino ang nag-abot ng baril? Bakit nawala ang seguridad? Ang tunay na sagot ay nasa pinakamadilim na sulok ng kapangyarihan. Ang paghahanap sa katotohanan ay magsisimula pa lamang. Sa loob ng isang masikip na interrogation room na may 4 na pader na semento, mabigat at kulob ang hangin. Isang lumang fluorescent light ang kumukurap-kurap sa kisam. Amoy yosi, pawis at takot ang paligid. Sa gitna, nakaupo sa bakal na mesa ang isang lalaki. Si Boyet. Dahil sa pambubugbog ng taong bayan kanina, maga ang buong mukha niya. Putok ang labi at halos sarado na ang isang mata. Pero ang nakakakilabot, wala kang makikitang pagsisisi sa mata niya. Nakapatong ang nakaposas niyang kamay sa mesa. May dugo pa sa ilalim ng kuko. Nakatayo sa harap niya ang mga investigador. Umuusok ang ilong nila sa galit. Hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang taong ito na patayin ang isa sa pinakarespetadong tao sa bansa ng tanghaling tapat. Sino ka? Sinong nag-utos sa'yo? Sigaw ng opisyal sabay hampas sa mesa. Dahan-dahang tumingala si Boyet. Ngumiti siya. Hindi ngiti ng baliw, kundi ngiti ng isang taong alam ang laro. Si Boyet ay hindi ordinaryong kriminal. Ang record niya ay pamilyar sa kadiliman. Galing siya sa bilibid, dating nakakulong dahil sa pagpupuslit ng mga antike at iligal na gawain. Ano ang natutunan niya sa loob ng bilibid?
Pumatay? Humawak ng baril? Walang nakakaalam. Pero isa lang ang sigurado, siya ay naging isang matapat na aso na marunong sumunod sa utos. Trip ko lang. Galit ako sa kanya, sagot ni Boyet sa garalgal na boses. Kalmado. Alam agad ng mga pulis na nagsisinungaling siya. Inihagis ng opisyal ang isang litrato sa mesa. Ang siyam na ginamit sa krimen. Ang baril na to, hindi pinupulot lang sa Quiapo. Issue to ng gobyerno. Saan mo nakuha to? Natahimik si Boyet. Bahagyang gumalaw ang mata niya. Baril. Ang baril ang susi. Hindi ito galing sa black market. Ito ay galing sa armory ng estado na nawala o sadyang iniabot. Habang sinusuri ang cellphone ni Boyet, may isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa call logs. Sa computer screen ng intelligence group, lumabas ang isang mukha. Kapitan Oka. Hindi nag-iisa si Boyet. Siya ay maliit na hibla lamang ng isang malaking sapot. Sa review ng CCTV sa DD, mas nakakakilabot ang nakita. Habang bumabaril si Boyet, may isang lalaking nakatayo sa malayo, nanonood. May kausap sa telepono. Siya si Kapitan Oka. Si Boyet ay pain lang. Ang tipaon. Akala ng mga nasa taas, hindi siya magsasalita kung mahuli man. Siya ang key fall guy. Pero mukhang nagkamali sila ng tansa. Lumapit ang pulis sa mukha ni Boyet. Yung mga nag-utos sa'yo tumatakas na ngayon. Ikaw ang mabubulok sa kulungan. Gusto mong suluhin lahat o ituturo mo ang tunay na mastermind? Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mukha ni Boyet. Sa labas, bumubuhos na ang malakas na ulan. Ang Maynila ay tila tinatakpan ng dilim. Sa labas ng presinto, sa dilim, may nakaparadang itim na dhi. Walang nakakapansin. May kausap sa telepono ang driver. Tapos na ba? Tanong sa kabilang linya. Hindi pa. Buhay pa ang suspect. Binaba ng driver ang telepono at umalis sa dilim. Hindi pa tapos ang patayan. Simula pa lang ito. Si Attorney Dante ay hindi mukhang action star. Hindi siya general, hindi siya leader ng rally. Siya ay abogado na nabubuhay sa gitna ng mga libro. Pero sa larong politika ng Pilipinas, siya ang key knight na nagpoprotekta sa hari, o sa kasong ito, sa hirenati ng demokrasya. Ang sandata niya ay hindi baril kundi batas. Noong manalo ang oposisyon, ang konstitusyon na ginawa ng nakaraang rehimen ay naging pader para hindi makaupo ng maayos ang bagong liderato. Nakangisi ang mga dating nasa kapangyarihan. Akala nila panalo na sila. Pero nakahanap ng butas si Attorney Dante. Gumawa siya ng paraan, isang legal maneuver, para malagpasan ang mga hadlang. Dahil doon, nawala ang ngiti ng mga warlord at kurakot. Simula noon, nasa i-hit list key na ang pangalan ni Attorney Dante. Ang kalaban ni Attorney Dante ay hindi lang mga politiko, kundi pati na rin ang mga panatiko. Ang cellphone niya ay puno ng banta. Mag-ingat ka. Bilang na ang araw mo. Laging sagot ni Attorney Dante, kung ang sundalo namamatay sa gyera, ang abogado, dapat handang mamatay para sa prinsipyo. Alam niyang sinusundan siya. May mga sasakyang umaaligid sa bahay niya sa Quezon City. May mga motorsiklong nakabuntot. Bago siya umalis papuntang airport, bumuntong hininga siya. Pakiramdam niya, ito na ang huli. Ang pagpatay kay Attorney Dante ay hindi lang pagpatay sa isang tao. Ito ay pagpatay sa pag-asa na mababago pa ang bulok na sistema ng Pilipinas. Balik tayo sa investigasyon. Ang cellphone sa bulsa ni Boyet ang naghulog sa lahat. Ang number na pinakamadalas niyang kausap bago ang krimen ay na-trace kay Kapitan Oka. Si Kapitan Oka ay nasa airport din noon. Nakasuot ng barong, nakatayo malapit kay Boyet. Siya ang ingi mata. Dating opisyal ng militar si Kapitan Oka. At ang mas matindi, magkasama sila ni Boyet sa bilibid noon. Ang koneksyon sa loob ng kulungan ay naging sindikato sa labas. Tumatakas na si Kapitan Oka. Papunta siya sa norte. Hinahabol siya ng mga pulis. Nakaalerto ang lahat ng checkpoint sa NLEX at PLEX. Madaling araw, sa isang checkpoint sa probinsya. Hinarang ang sasakyan ni Kapitan Oka. Bumaba siya pagod talo.
Alam niyang tapos na ang maliligayang araw. Pero nang imbestigahan si Kapitan Oka, may lumabas na panibagong pangalan, Major C. Namutla ang mga investigador. Si Major C ay hindi basta gangster. Siya ay dating intel officer. Konektado sa malalaking tao. Si Major C ang financier. Halos 5 milyon ang ginastos para sa operasyon. Saan galing ang pera? Sa mga kapihan sa Timog Avenue, doon nabuo ang plano. Nagkita silang tatlo. Naglapag ng pera si Major C, gumawa ng plano si Kapitan Oka. Tumango si Boyet. Sa simpleng kapihan, habang umiinom ng kape, dinesisyonan nila ang kapalaran ng bansa. Pero may isa pang tanong, nasaan si Colonel Lee? Si Colonel Lee ay kapatid ni Kapitan Oka. Siya ang tinuturong utak. Ang mastermind. Nakita sa KTV na nandoon din si Colonel Lee sa airport. Pagkatapos ng putukan, kalmado siyang naglakad, sumakay ng taxi, at nagpahatid hindi sa probinsya, kundi sa isang eksklusibong lugar kung saan nakatira ang mga general at politiko. Doon siya nawala. Parang bula. Alam ng mga investigador na hindi lang ito simpleng krimen. Kalaban nila ang deep state. Ang mga anino sa likod ng gobyerno. Sa presinto, nagtititigan ang mga pulis. Ang hawak nilang mga suspect. Boyet, hitman, sibilyan. Kapitan Oka, ex-military. Major C, ex-intel. Colonel V, missing, ex-military officer. Hindi ito coincidence. Military operation ito. Ang problema, ang pulisya ay nasa ilalim ng parehong sistema. Para silang bumabangga sa pader. Nang tanungin ang militar tungkol sa mga baril, ang sagot ay under investigation. Mabagal. Malamig. Alam ng lahat na ang mga tunay na maisala ay protektado ng matataas na pader ng mga kampo. Sa Maynila, tahimik ang Malacanang. May takot na nadarama. Ang pagpatay ay mensahe, kahit sino kaya naming abutin. Lumipas ang panahon. Ang litrato ni Colonel Lee sa wanted list ay nanilaw na. Naging alamat na lang siya. Nasaan siya? Nasa abroad. O nasa loob lang ng isang exclusive subdivision, nagpapalamig ng aircon at umiinom ng whiskey. Sa Pilipinas, ang batas ay parang sapot ng gagamba, nakakahuli ng langaw, tulad ni Boyet, pero nakakalusot ang mga lawin at agila. Dumating ang araw ng paghukom. Punong-puno ang korte. Bumaba sa van ang mga akusado. Si Boyet, taas no. Walang hiya-hiya. Sina Kapitan Oka at Major C, nakabarong, bagong gupit. Nakangiti pa sa mga kamera. Kumaway pa sa mga reporter. Good morning po, bati nila. Parang mga artista. Nasa harap nila ang umiiyak na pamilya ni Attorney Dante at Kuya Mario, pero sila, parang nasa party. Ito ang mukha ng key impunity sa Pilipinas. Sa loob ng korte, nagingit-ngit ang mga tao. Nagtuturuan. Kesyo pinilit lang daw, kesyo tinorture ng pulis. Tumagal ang kaso ng ilang taon. Higit 100 hearings. Puwersahan ang paglimot. Sa wakas, bumaba ang hatol. Boyet. Reclusion perpetua habang buhay. Kapitan Oka. Reclusion perpetua. Walang bitay sa Pilipinas, kaya kulong lang. Pero ang masakit, si Major C, ang financier, ang intel officer, ay napawalang sala sa kaso ng murder dahil insufficient evidence daw. Sa ibang maliit na kaso lang siya nadali. Ilang taon lang, laya na. Ngumiti si Major C, alam niya ang laro. Protektado siya. At si Colonel A. Hanggang ngayon, at large. Malayang malaya. Lumabas ng korte ang anak ni Attorney Dante. Tinanong ng media, masaya po ba kayo sa hustisya? Malungkot ang mata niya. Hindi pa tapos ang laban. Nakulong ang kamay, pero malaya pa rin ang utak. Ang dugo ni Attorney Dante sa semento ng DV ay natuyo na. Pero ang epekto nito ay ramdam pa rin. Ang pagpatay sa kanya ay naging simula ng muling pagdilim ng demokrasya. Nawala ng boses ang mga reformista. Natakot ang mga abogado. Ilang taon makalipas, tila bumalik na naman ang bansa sa anino ng diktadurya. Sabi ng marami kung buhay sana si Attorney Dante. Baka may nagawa siya.
Baka napigilan niya ang pagbulusok ng bayan. Kaya nga siya inunang iligpit. Sa libingan ng mga bayani o sa isang simpleng sementeryo sa Manila Memorial, may isang puting nitso. Attorney Dante. Laging may bulaklak. Katabi niya ang puntod ni Kuya Mario, ang taxi driver na naging bayani. Magkaibang mundo, pinag-isa ng bala at prinsipyo. Gabi na sa Maynila. Maingay pa rin, traffic pa rin. Pero sa ilalim ng ingay may katahimikang nakakatakot. Ang tanong na iniwan ni Attorney Dante ay nakabinbin pa rin sa hangin. Sa bayang walang tunay na batas, matatawag ba tayong buhay?